Sapagkat ang ating pag-aaralan sa gabing ito, mabilis na lang, no? Is about divine appointment. Banal na paghirang. Meaning, ang Diyos po ang nagbigay ng appointment sa atin. And sabi niya sa John 15 verse 16, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Hello? Alam niyo, itong simbahan na ito, we are like soldiers. Dito tayo nagte-training. But when God called you for a mission, He will going to pull you out here. Yung pinuntahan ko sa patay, pinuntahan ko nightclub, pinuntahan ko maliit na inuman. It is not appropriate for us to be there. But because it is a mission, it doesn't matter. Because that is the very appointed time God has given to me. Hello? Ngayon, pag sinabi mo naman, ay, pwede pala, pastor. Eh, di pwede ko palang yayain yung mga classmate ko sa nightclub. Pwede. Huwag ganon. Huwag natin ikatuwiran yun. Pag hindi pinagagawa, huwag mong gawin. Dahil pagka ginawa mo yun, bisyo yun. Hello? Be sensitive with the flow of the Spirit. Kung hinindihan ko yung tawag ko ng 3:00 dito, wala sanang nangyari. But because of His appointed time and His calling to me, right that moment, may nangyari. Hallelujah. Ang Diyos kapag kumikilos, hitting 2 birds with 1 stone lagi. So be sensitive of your calling. Kasi ang Diyos, gumagawa ng mga bagay in His appointed time. Just like what had happened to Jesus and the Samaritan woman. Alam niyo yung kwento ng Samaritan woman? Tanghaling tapat, mag-iigib yung mga Samaritano sapagkat nahihiya po silang makisabay sa mga Hudyo. May oras lang talaga silang pumunta doon. Pero sa lahat ng oras na pagpunta niya naman doon, there is an appointed time God has given to that woman to meet Jesus. Hello? Nakita niyo yan, mga kapatid? Si Paul, ano yung appointed time? Nasa Damascus siya. Na-encounter niya si Jesus. Si Ruth, sinong nakakaalam sa kwento ng buhay ni Ruth? Di ba namatay ang kanyang asawa? Sumama sa kanyang biyenan. Pero, pinagtagpo sila ni Boaz, yung may-ari ng rice field. Siya'y nagustuhan at sila'y nag-asawa. Hello? So, let us believe in the appointed time God has given to us. Huwag tayo nagmamadali, huwag natin pangungunahan. Yung mga dalaga natin dito, huwag tayo nagmamadali. Ay, Rhea, buti si Rhea, hindi talaga nagmamadali ito eh. Nagpapahuli talaga siya eh. Huwag nating pamadaliin. Believe in your heart that there is an appointed time for everything. Hallelujah. Ilan lamang yan sa mga appointed time that God is giving to us. Tandaan natin, mga kapatid, we are an ambassador. Sabi niya rito, an ambassador is not doing a church thing because he is the church that the king is building. Hello? Just make yourself available. Tayo po ang templo ng Diyos. Huwag nating antahin na yung mga tao lang ang pupunta rito. Ang templong ito
is mobile. Anytime, God will going to use you. Amen? Kaya nga, hindi sa mga ritual, sa mga ambag natin, nakafocus ang Diyos, kundi sa ating puso, pag-uugali, at mabago ang laman ng ating mga isipan. Kapag kumilos ang Diyos, sabi ko nga sa inyo kanina, He always hit 2 birds at 1 stone. Sapagkat ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao ay mga ligtas. Kaya ikaw at ako ay Kanyang gagamitin para ang ibang tao ay maligtas din. Hello? Are you excited for 2025? Tanungin mo, Lord, saan mo ako gagamitin? Anong mission ko? Grabe, mysterious ang mga ways ng Lord. Magugulat ka na lang. Gagamitin ka niya. He is more focused on building our character to be like Him. Hallelujah. Si Jesus nagpunta rito hindi para sa magagaling na. Napunta siya rito para sa mga mahihina, may sakit, at kailangan ng kagalingan. Hallelujah. Alam mo, ang nagiging problema kasi natin, masyado na tayong nadiktahan ng mga religious activities. Nakalimutan natin na ang dapat nagdidikta sa atin ay ang banal na Espiritu. Sa pangunguna ng banal na Espiritu, sa dapat nating gawin at hindi dapat gawin. Hallelujah. Romans chapter 5 verse 3 to 5, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Maaaring may pagsubok tayo sa oras na ito, mga kapatid. Pero ang lahat ng pagsubok na yan ay simula pa lamang. That is the training of the Lord to us. Hanggang sa tayo po ay mahubog ang ating mga karakter because we persevere. At kapag tayo daw ay may karakter, magkakaroon tayo ng hope or pag-asa. Hallelujah. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, kailanman, tandaan nyo to, hindi tayo pababayaan. So all we need to do is to make our faith constant. Panatilihin mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya na ang lahat ng bagay na ginagawa at nararanasan natin sa buhay na ito ay magdadala sa atin sa ikabubuti ng ating buhay at hindi ka papahamak. Yan ang sinasabi ng Jeremiah 29:11. Amen? In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahihintulutan na kayo'y subukin ng higit ng iyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Ang sabi po rito, lahat makakaranas ng pagsubok. Kaya wag mong sabihin sa sarili mo o sa katabi mo, buti ka pa. Lahat, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Kaya huwag ka masyadong self-pity. Kawawa naman ako. Sabi nga nila wala kang tsinelas, wala kang sapatos, nalulungkot ka. Pero hindi mo naiisip yung isang tao, walang paa. Are you not blessed? Huwag ka mag-self-pity. Amen? Kung ano man yung nararanasan ninyo, magpakatatag ka. Huwag kang
humingi ng awa. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. Dahil meron pang mga mas nakakaawa sa sitwasyon mo. Sabi nga ni kanina, commit na ako ng suicide. Yung pamangking ko, biriyo mo, magpapasko, nagpakamatay pa. Grabe, 32 years old. Huwag mong subukan, masisira buhay mo. Amen? But rather, live by faith. In everyday life, live by faith. Sasabihin mo sa sarili mo, okay lang yan. Yung iba nga, napagtagumpayan, kaya ko rin. Hello? Bakit? Kasi sabi nga natin, hindi nyo maiisip kung ano ang mga inihanda na ng Diyos para sa iyo. Si Jade ba, naisip niya ito? Na magkakaroon siya ng poging asawa? Magkakaroon siya ng 2 sweet na anak? Magkakaroon sila ng sariling bahay? Meron din naman silang mga sasakyan. Higit sa lahat, meron siyang napakabait na biyanan. Naintindihan niyo yung mga kapatid? Sumagi ba sa isip mo yon? Si PK, naisip niyo ba na magiging ganun yung business ninyo? That you will be a blessing also to others at your age? Kung nagmukmuk ka na lang doon, wala na, kawawa naman kami. Mabuti pa sila. Tandaan niyo to, mga kapatid. Ang Diyos tapat. Pag nangako siya, tutuparin niya yon. Kaya huwag kang magulumihanan, huwag kang matakot, huwag mo kaawaan ang sitwasyon mo. But rather, persevere. Because God is molding your character. And as you have that character, God is giving you hope. Hello? You always believe that that is the appointed time of God. 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4, His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature. Ano yun? Having escaped the corruption in the world caused by evil desire. We are equipped in every good thing para hindi tayo mag-focus doon sa makamundong mga bagay na isasaksak ng tunay na pagkatao natin. Hallelujah. Maharing manghina ka dahil sa kasalanan, pero balik ka lang, mga kapatid. Balik lang po tayo sa Panginoon. Come to me, all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. And the moment you receive Christ, you will see a different perspective in life. Hindi lang pala ako ganito, kahina. Hindi lang pala ako ganito. Because if you know the grand original design of God to you, you will say that you as man is very powerful. Amen? Sabi niya, we are not into religious fellowship and expanding our sectoral names. Hindi po yan ang purpose natin dito para magpalago lang at makilala ang pangalan natin. Mga kapatid, hindi po yan ang purpose natin. Ano daw ang purpose natin? But to expand the kingdom of God here on earth through us. Sino po rito ang kasama ko? Hallelujah. Kaya be like Jesus. Amen? Si Jesus hindi nag-focus sa pakikipagsosyalan. Amen? Hindi siya nakipag-focus sa mga alta si syudad ng mga mayayaman. No. He didn't do that. But rather,
His mission to expand the culture of heaven on earth. We are His instrument to bring heaven on earth. Amen po ba? That is why God is focusing to each and every one of us. Dapat po kumilos tayo at mag-isip katulad ng Panginoon. Hindi ang kanyang sarili ang tinignan, kundi inintroduce kung ano ang kultura ng langit dito sa lupa. We are appointed to represent the state or the kingdom. Amen? 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors. Sabihin mo, ambassador ka. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Manumbalik po tayo sa Diyos. Gampanan natin ang tunay na layunin niya para sa atin. Not on religious practices, but to the divine appointment. Kaya sabi nung kanta, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Hello? If a soldier is sent to a mission, pag sinabi niya, we will be leaving at 0100 hours, miski na antok ka, kailangan mong pumunta doon. And you will be dropped by a helicopter to a coordinate of pak. No matter how dangerous it is, believe that your commander-in-chief already evaluate the situation. And he knows that you can do it because you are well-trained soldiers. Kaya sabi ng Hebrew, huwag niyong kaliligtaan ang ganitong mga pagtitipon. Sapagkat sa ganitong pagtitipon, natututo ka, lumalakas ka, kaya pagdating ng mission mo, kaya mong panindigan at magtatagumpay ka. Hello? Hindi nakakasawa kasi magsimba eh. Same faces. You are not coming here because of that purpose. Hello? Huwag ka tumingin sa tao. Nakakasawa talaga eh. So, binihin mo ako, hindi ako nagsawa eh. Sa pulong sinuko kong buhay ko kay Jesus, sa bawat punta ko rito, there are new every morning. New every morning. Hindi ako nagsasawang tignan si Pastor Pao. Hindi ako nagsasawang tignan si Pastor Lucky. Hindi ako nagsasawang tignan si AJ. Yung dalawang AJ. Hindi ako nagsasawa tignan si Erwin. At saka si Charmaine. At saka yung makukulit na bata na yan, oh. Hindi ako nagsasawa. Bakit? Because my heart always wait for the appointed time. Pag sinabi niya, let's do it, may mission ka na naman, ay nako, yes Lord. Yes Lord. Amen? Sino rito na be-bless sa gabing ito? Amen. Hallelujah. We are no longer representing ourselves, but of the kingdom of God. It is no longer about us anymore, but it is all about bringing the heavens operations, culture, values on earth settings. Hello? I am not happy because yung classmate ko ay umiyak. Sarap ng pakiramdam. No. I am happy and excited because I know that there is another life that God saved. Another life na kung anong ginawa niya sa buhay natin na mga tinawag niya ay gagawin niya rin doon sa tao na yon. And so on. Hello? Kapag pumunta lang tayo rito at tinitingnan ang sarili natin, pagod na ako, kakasawa, ay lako.
you really don't belong here. But if our heart is to truly believe, naniniwala ka talaga sa pananampalataya mo sa Diyos, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. We are not here doing religious things. We are here to exercise and to strengthen our faith to God. Because one day there will always be an appointed time that we are going to go out and use our life to save others' life. Gets nyo, mga kapatid? Hallelujah. Tingnan nyo po ito. Ilagay nyo ito sa puso't isipan nyo. Makinig po kayong mabuti. In Psalm 115 verse 16, tingnan nyo po. Ano sinasabi? Yung highest heaven, kanino daw yun? Belong to the Lord. But the earth, ano daw? He has given to mankind. Sinong mankind dito? Tayo. Kaya ang ikababagsak at ikauunlad ng mundong ito dahil sa atin. Kaya kapag wala kang ginawa, wala talagang mangyayari. Amen? Kung nag-focus ako doon sa mga sumasayaw, kung nag-focus ako doon sa mga babaeng ako ang kinikindatan, kasi ako lang pinakapogi sa amin eh. At hindi ko pinakinggan at ginawa ang pinapagawa niya sa akin, walang mangyayari. Pero nakita ko na kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, anumang lugar o sitwasyon ka dalhin, magtatagumpay ka. Amen? Sa religion kasi, nakita ko, di ba si pastor yun? Nasa lalay, oh. Yari na ako nun. Mga kapatid, kung may kalokohan akong ginawa doon, hindi ko sasabihin sa inyo rito. And I am bold enough to share to you what had happened. Because that moment, pagbaba nung sakay ko, tumuwi na ako mag-isa. I am crying, shouting praise and worship to God. Because God has proven me His power, His presence. Doon ako na-excite. Wow! Nagtatang sa oras, shabadalakita na yan. Nagwo-worship ako sa kalsada. Mag-isa. Because God has shown me His very power. God has shown me the love. God has shown me the grace and mercy to that person. And I cried. Sobrang iyak ko. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Mateo 3:1-12, magsisi na kayo at talikuran ninyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mga kapatid, do not be contented of just coming to the church. Check and evaluate yourself every now and then. Christian ka ba talaga? Pag sinabing Christian ka ba talaga, huwag niyo tingnan nyo, ano bang faith namin? Pag sinabing Christian ka, ibig sabihin, mananampalataya ka ni Jesus. Mananampalataya ka na ang lahat ng ginawa ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, pinaniniwalaan mo. Lalo na ang grasya at habag ng Diyos. Hindi porket nagtaas ka ng kamay, kumanta ka, Christian ka na. Hindi porket ikaw ay nag-sign of the cross, ikaw ay Christian na. Hindi ganon.
Sa isip mo ba, sa sarili mo, pinaniniwalaan mo ba ang kabutihan ng Diyos? Naniniwala ka ba talaga sa Kanyang kapangyarihan? Evaluate yourself. Hallelujah. Let us go back to His original design of man. Ano yun? To have dominion. Pag sinabi mong dominion, the very character and values of God is now within us. Is now within us. Nasa iyo ba ang pag-uugali? Nasa iyo ba ang mga pinapahalagahan ng Diyos? Hallelujah. Matthew 6:10, sabi ng panalangin, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, one example of God's character and values, ano yung example? That is to respect. When you rebuke someone, with respect. When you give for someone, with respect. When you care for someone, it must be with respect. When you serve to your bosses, to this church, it must have respect. When you love, there must always be respect. Amen? So God's goal to us, ano daw? Anong goal natin? Our destiny is to bring heaven lifestyle into our life as we live on earth. Our assignment is what? Is to influence earth and occupy it with heaven's culture and values. May natutunan po ba tayo sa gabing ito? Mga kapatid, dalangin ko na ang bawat isa sa taong ito ay sikapin natin maging seryoso sa paglilingkod. Sapagkat darating at darating talaga ang oras at panahon na ikaw at ako ay gagamitin niya. Amen? Ikaw ba gagamit ka ng marumi? Kakain ka. May dumating na bisita. Gagamit ka ba ng maruming kutsara? Maruming tinidor? Tandaan ninyo, ang laging ginagamit ay yung mga bagay na malinis, matatag, alam ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Ha? Huwag ninyong pangungunahan na sasabihin nyo, ginagamit ako ng Panginoon. Mamaya magkamali ka. Pag hindi yan talaga appointed time ng Lord, huwag ka magsasabi ng ganon. Amen? Basta tayo, train lang ng train. Keep on training. Do your devotion. Go to church. Listen to the instruction of your pastors. Just keep on doing everything. And one day, when the Lord sees you, that you are ready enough na gagamitin niya, isang araw tatapikin ka, gagamitin kita. O, meron kang ililigtas na buhay diyan sa kalsada, sa anumang lugar, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, tonight, we are so thankful for your goodness and faithfulness. Thank you for all the blessings that we receive, especially your words, your principles. Lord, may we learn all these things, and we ask the Holy Spirit to impart all the revelations that we had received tonight, oh God. Thank you for the divine appointment you have given to us. Thank you once again. We just bring back all the praises, all the honor and glory in Jesus' mighty name. Amen and amen.